American boxing expert may malaking pangamba na sa monster ng Japan na si Naoya Inoue. Diamond Roach, hindi nababahala harapin si Gervonta Tank Davis sa araw na ito dahil kilala niya itong si Davis. Davis, maaring mangyari ang nangyari kay Devin Haney sa ginawa ni Ryan Garcia. Ito po galing mga kwento ang balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwento na. Ang mga nilalaman ng mga news articles na ito ay babagi ko lamang sa inyo na hindi na nakapagtimpi pa si Steve Kim, isang sikat na writer sa American Sports Channel na ESPN, na nagpahayag siya ng kanyang reaksyon sa biglang pagpalit ng kalaban kay Inoue. Hindi lubos maisip ni Kim kung bakit nga ba pinalitan na naman kagad itong si Alan Picasso. Hindi ibig sabihin na sikat na 5 de Mayo weekend ay dapat ang makalaban ni Inoue ay Meksikano rin dapat. Pero tama naman, hindi Meksikano ay pinalit kaya lang hindi niya naitago ang kanyang pagkainis dahil tulad din siya sa mga boxing fans sa buong mundo na gusto na mapanood na makalaban ni Inoue. Kaya mabigatin din sana ng mga boksingero. Tila ba, sinasabi niya kakwento na dapat makakarap na ni Inoue. Kaya gusto ng mga maraming mga boxing fans na makarap kay Inoue. Tulad ng sinabi ko sa inyo mga kwento na bakit ang number 2 sa WBA World Ranking ang kinasa ni Inoue. May WBA interim champion naman na si Muhammad Akhmadalib. Ang una si Akma ang binalita papalit kay Picasso pero biglang pinalitan ay itong si Ramon Cardenas na. Ganito rin ang punto ni Kim mga kwento dahil bakit ganito ang mga pinagagawa ng team Inoue. Pinapalagan ng mga boksingero kaya parang sinasabi nila na hindi dapat palagan ni Inoue ang hindi karapat-dapat ng mga kalaban. Ayon pa kay Kim, ang mga kalabang pinalagan ni Inoue ay mga questionable ang mga kalidad ng mga boksingero. Ilang beses na raw na direpensa si Inoue sa kanyang mga titulo pero ganun pa rin ang ginagawa niya na hindi pa rin dekalibre ang mga kalaban ang pinipili. Nalungkot si Kim kay Inoue dahil bakit palagi na lang pinapalitan ng mga kalaban ni Inoue at ang boksingerong pinili pa na ipinapalit ay medyo hindi pa angkop sa status ni Inoue kung saan na siya ngayon. Kumbaga ang punto niya dito mga kakwento ay dapat mataas na mga kalidad ang mga kinakalaban ni Inoue lalong-lalo na siya ay undisputed super bantamweight world champion na. Mga kakwento, bago harapin ni Roach Davis ngayong araw ay sobrang kampante niya na maaaring mangyari kay Davis ang sinabi ni Devin Haney kay Ryan Garcia. Kilala na raw ni Roach Davis noon pa. Sa amateur nila ni Davis ay 2 beses siya na natalo pero sa pangatlong pagtatagpo nila sa pro ay siya na ang mananalo. Kakwento, ngayong araw na maglalaban ng dalawa, maaaring habang nanonood ka ng video ito ay nagsimula na ang laban o di kaya ay tapos na ito pero hindi pa rin mawawala na bago ang laban ay gusto ni Roach kay Davis na digmaan talaga kung digmaan. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kaya kwentong Kalami Adventures, kaya kwentong Edric Acero, kaya kwentong Edgar Tiberio, at ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa'yo dyan. Bueno, ganito na po muna ang ating kwentuhan at abangan na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.